Samantala, nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa ibang ahensya ng gobyerno ng karagdagang tulong para sa emergency shelter assistance ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ayon sa DSWD, maraming pamilya ang hindi pa nabibigyan ng ayuda sa pabahay kahit na magtatatlong taon na mula nang manalas ang bagyo. May report ang aming kasamang si Jervis Manahan via phone patch. President, patuloy na ang panawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa karagdagang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan ang emergency shelter assistance sa ibang mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa susunod na linggo kasi gugunitain ng bansa ang ikatlong anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Pero ayon kay DSWD Assistant Secretary Aleli Bawagan, nasa mahigit 100,000 pamilya pa ang hindi nakatatanggap ng Emergency Shelter Assistance o ESA. Ang ESA ay cash assistance na ibinibigay sa mga biktima ng Bagyong Yolanda na nasiraan ng bahay. 10,000 pesos ang ipinagkakaloob sa mga pamilyang partially damaged ng bahay, habang 30,000 pesos naman ang ibinibigay sa mga taong o sa mga pamilyang totally damaged ang bahay. Mahigit 1 milyong pamilya na raw ang natulungan niyan, pero nasa mahigit 100,000 pa rin ang hindi nakatatanggap. Sa Region 6 pa lamang, 83,228 families pa raw ang hindi nakatatanggap ng ESA. Habang sa Region 8 naman ay 40,000 na families ang wala pa. Bukod pa dyan ang 12,000 na families mula mismo sa Tacloban na wala pa ring ESA. Ayon sa DSWD, hindi nasapat yung natitira nilang pondo na 35 million pesos para dito. Kaya naman kung may ibang ahensya raw na may mga natitira pang pondo para sa Yolanda victims, ay baka raw pwedeng i-donate na sa kanila. Yun naman daw update na sa kanilang pagpapatayo ng mga permanent shelters ay ongoing pa rin daw ito. 3,112 units ang ipinangako ng DSWD pero so far daw ay 1,017 units pa lang ng mga bahay ang natatapos sa ngayon. 160 na bahay pa raw ang kasalukuyan as of August 15, habang 1,935 pa na bahay ang hindi nagagawa. Problema daw kasi nila ang lote, mga malalayong lugar at kulang na hardware. Sa susunod na linggo, personal daw bibisitahin ni Secretary Judy Tagiwalo ang Tacloban para tingnan ang kanilang sitwasyon doon 3 taon mula nang manalasa ang Bagyong Yolanda. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Maraming salamat, Jervis Manahan. Sinibak na sa pwesto bilang officer in charge ng enforcement group ng Bureau of Customs si Attorney Arnel Alcaraz. Nilagdaan ni Customs Commissioner Nicanor Faelton ang pagsibak kay Alcaraz sa nasabing pwesto at pansamantalang ipinalit si Isabelo Tibayan III matapos punahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakasangkot ni Attorney Alcaraz sa korupsyon. Si Alcaraz ay naharap sa kasong graft sa National Bureau of Investigation dahil sa pagkakasangkot nito sa pangingikil. Samantala, inaasahang daragsa ang mas maraming turistang Chinese national sa Ilocos Norte at iba pang bahagi ng bansa makaraang ibalik ang chartered flights mula Guangzhou, China hanggang Luwag International Airport. Ayon sa Department of Tourism Region 1, mahigit 100 turistang Chino sakay ng China Eastern Airlines ang dumating sa Luwag at inaasahang madaragdagan pa ito kada linggo. Magugunitang sinuspinde ang Guangzhou Luwag chartered flights ng 3 buwan matapos mapaso ang kontrata ng Fort Ilocandia Resort Hotel sa China Eastern Airlines. Sa iba pang balita, sisimulan na ng pambansang pulisya sa susunod na taon ang kanilang kampanya kontra sa iligal na sugal. Ayon kay Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa, posibleng palawigin pa ng 6 na buwan ang kanilang kampanya kontra iligal na droga, pero sisimulan na rin ang pagbuwag sa mga iligal na sugal tulad ng weteng. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto bilang officer in charge ng enforcement group ng Bureau of Customs si Attorney Arnel Alcaraz. Ito ay matapos siyang mapuna ni Pangulong Duterte dahil sa pagkakasangkot umano niya sa korupsyon. Mismong si Customs Commissioner Nicanor Faelton ang lumagda sa pagsibak sa pwesto ni Alcaraz. Pansamantalang ipinalit dito si Isabelo Tibayan III.
Matatandaang noong nakaraang Martes nang sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang matanggal sa pwesto ang isang opisyal ng customs dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Bagamat hindi ito pinangalanan ng Pangulo, inihayag naman ni Attorney Mandy Anderson, Chief of Staff ni Faeldon, na si Alcaraz lamang ang tinutukoy ng Presidente. Ani Anderson, ito ay dahil wala naman silang natatanggap na reklamo laban sa ibang opisyal o Deputy Commissioner ng ahensya. Sa ngayon ay nahaharap si Alcaraz sa kasong graft sa National Bureau of Investigation dahil sa umano'y pangingikil. Sa iba pang balita, muling binalaan ng Department of Interior and Local Government ang mga lokal na opisyal na kabilang sa narcolist ng Pangulo. Giit ng ahensya, sakaling mapatunayan na sangkot ang mga ito sa iligal na droga, ay tiyak na maharap ito sa karampatang parusa. Ang detalye mula kay George Bandola. Mula sa naunang listahan ng narco-politicians na pinangalanan ng Pangulong Duterte, halos kalahati pa lamang ang mga nagpapasailalim sa investigasyon ng Department of Interior and Local Government. Paalala ni Undersecretary John Castriciones, oras na mapatunayang sangkot sa kalakalan na ipinagbabawal na gamot ang mga local elected officials, siguradong mapapatawan ng parusa ang mga ito. We are now about to release the so-called listing of these people who will be imposed administrative sanctions, meaning the deputation of the police under the control in their capacity as local officials will be taken away from them. Their permits and licenses in the use of guns will also be withdrawn and revoked, and their security details will also be taken away from them. Para mapasailalim sa investigasyon ng DILG Task Force Aguila, kailangan na magsumite ng waiver ng mga ari-arian ng mga nasa narco list, SALN at iba pa. When they have submitted themselves for investigation, they have executed the deed of waivers, allowing us to look into their documents, their transactions, and to investigate their areas of jurisdiction, to conduct interviews with people so that we can see for ourselves whether they really are in complicity with the so-called drug syndicates. But sa Mindanao, pakiusap ng DILG, magpasailalim sa investigasyon ng ilang alkalde at humingi ng kapatawaran kay Allah base sa utos ng Islam dahil hindi mapipigilan ng DILG ang mga hakbang ng pulis para masugpo ang iligal na droga sa bansa, lalo na ang mga hinihinalang pinatatakbo ng mga alkalde. They should surrender to the government. And maybe perhaps, if they are really involved, they should repent and ask for forgiveness. Drugs is prohibited by Islam, and therefore, if they engage in drugs, they seems to get away from the concept of Islam. Nakiusap din si Kahal sa mga local Muslim leaders, lalo na sa Metro Manila, na makipagtulungan sa kampanya ng pamahalaan. When terrorism, we have to stop this. As Muslim, I would like to enjoin everyone to approach this problem collectively. Para sa PTV News, George Bandola. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang kahandaan nitong magbigay ng tulong sa mga posibleng masalanta ng Bagyong Marce. Ayon sa DSWD, nakaantabay na ang mahigit 540,000 family food packs. Mayroon namang halos 580 million pesos na halaga ng food at non-food items na handang ipamahagi ng ahensya. Mahigit 266 million pesos naman ang standby funds ng ahensya para sa Bagyong Marce. Iginit ni DepEd Secretary Leonor Briones na layunin ng ahensya na paigtingin ang alternative learning system upang mailayo ang kabataan mula sa ipinagbabawal na gamot. Pinahig ito ng kalihim sa pagsisimula ng Philippine Education Summit ngayong araw. May report si Joy Gumatay. Binigyang diin ni Education Secretary Leonor Briones na layo niyang pagtibayin ang Alternative Learning System o ALS sa bansa bilang panlaban sa kalakaran ng iligal na droga. Ito ay ibinahagi niya sa harap ng daan-daang education advocates sa pagsisimula ng Philippine Education Summit 2016. Long before we started our ALS programs, citizens groups, local governments, individuals have been involved in ALS, and this is where we can share experience and learn from you and get together, because this is really a very, very important part of our educational
program. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority taong 2013, nasa 4 na milyong kabataan ang out of school sa ating bansa. At dahil hindi sila nakakapag-aral, kadalasan ay ginagamit sila ng mga sindikato para magpatuloy ang kalakaran ng ilegal na droga o kaya naman ay napipilit sila ng kanilang mga kaibigan na subukan ito. Well, instead of doing nothing, they will be doing something and learning our alternative learning system modules. So malaking bagay po yun. Pero bukod po dyan, sinabi rin ni Ma'am Niling Briones, yung pagsama ng use of illegal drugs ay dapat po ay hindi lamang basta isinasama bilang sa curriculum ng ating K-12 po ngayon. Kung hindi, ito'y po ituro sa isang creative manner na nararamdaman ng mga bata. There should be real life examples being given to our children. Nais ng Department of Education na gawing mas accessible lalo na sa mga batang ito ang basic education programs ng pamahalaan nang hindi nila kinakailangang regular na pumasok sa eskwelahan. Dagdag pa ni Briones, malaking tulong rin ang ALS sa pagbibigay ng skills training sa mga kasalukuyan ng naghahanap buhay pero hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Samantala, pinasalamatan naman ng kalihim ang Kongreso sa pagsuporta sa hinihiling nilang pondo para maibigay ang pangangailangan ng higit kumulang 25 milyong estudyante. Kabilang dito ay ang karagdagang pasilidad sa mga paaralan at patuloy na pagsasanay sa kanilang mga guro gamit ang makabagong teknolohiya. Magpapatuloy ang Philippine Education Summit 2016 hanggang Nobyembre 4. Liban sa plenary sessions, magkakaroon rin ng closed group meetings ang mga education advocates kung papaano nila maisasabuhay ang dekalidad at mapagpalayang edukasyon para sa lahat. Para sa PTV News, Joy Gumatay.